Abay, napamura si Vince Dizon sa Davao City dahil nga bumaha doon. Napamura siya dahil hindi daw mga tapos ang mga flood control projects doon despite billions of pesos na funding. Oh, di ba? Napamura din yata siya nung dati nang pumunta siya sa Davao Occidental sa Jose Abad Santos. O, di ba? Namura niya yung DE doon tungkol sa isang flood control project. Abay, magaling no? Pero nung nandun siya sa Ilocos Norte, kabait-bait niya, ha? Yung mga tulay doon na hindi tapos na ininspeksyon niya, abay, nakangiti pa siya. Ang sabi niya, hindi pa tapos kasi phase 1, phase 2, phase 3. Pero bago siya nagpunta doon sa Ilocos Norte, abay galing siya sa Bicol kung saan nagalit siya dahil yung isang tulay doon hindi pa tapos. Kasi nga daw phase 1 pa lang. Ang sabi niya, dapat walang phase 1, walang phase 2. Dapat tapos yan. Oh, pero sa Ilocos Norte, iba. Sa Davao City, iba din. Parang si Ping Lacson lang, ha? Talagang pinersonal niya, talagang hinanapan niya, talagang binusisi niya, talagang inaral niya, inimbestigahan niya. Pero yung request ni Manong Chabit na mag-appear sa kanyang Blue Ribbon Committee noon para maglahad ng ebidensya tungkol sa mga flood control projects sa Ilocos Norte, abay hindi niya tinanggap. Abay hindi niya pinagsalita. Ayun, ang ginawa na lang ni Manong Chabit, gumawa na lang siya ng sarili niyang documentary. 'Di ba? Andoon yung kanyang mga ebidensya ng mga flood control projects na doble-doble ang pondo, isang picture lang para makasigil, katulad ng ginagawa ngayon ni Ping Lacson. Pero yung kay Manong, totoo. Dahil ni-research mismo at pinuntahan at merong mga drone shots na magpapatunay na talagang guni-guni ang mga proyekto. Natatawa na lang tayo kasi nga wala naman tayong magagawa dahil sila ang may hawak ng gobyerno. Unless magbago ang administrasyon na ito, unless iba ang humawak sa panguluhan ng bansang ito, hindi natin malalaman ang totoo. Hindi natin malalaman yung gaano kalalim ang sabwatan na nangyari sa pakinabang nila sa pera ng taong bayan. Hindi natin malalaman yan. Kasi habang tumatagal, pilit nilang pinagtatakpan dahil nga lahat sila ay nakinabang. Mura pa more! Sayang ang bayot! May ipapakita ko sa inyo. Alam kong hindi ko ito na-post. Mapapamura kayo, pero si Vince Dizon hindi. Bakit? Sa ito, Barangay Dagupan, Bintar, Ilocos Norte. Sakop ni Sandro Marcos. Panoorin nyo. Ngayon sa Barangay Dagupan, sa Bintar, Ilocos Norte. At nadaanan namin itong flood control project. Bago pa naman siya. Pero, ayan. Hanggang ngayon, hindi ginagalaw ang nire-repair ng kontraktor o i-inspection man lang ng DPWH. Oh, nakita nyo? Mapapamura kayo dahil sa ilang beses na nagpunta si Vince Dizon sa Ilocos Norte, hindi na yan pinuntahan. Hindi yan niya mahanap. O, ang pinuntahan niya yung mga tulay at saka yung mga solar light. Sige nga,
Vince Dison, puntahan mo nga yan. Magdala ka ng media at magmura ka rin doon para patas lang. Di ba? Anong tawag niyan? In the spirit of fair play. Sayang ang bayot.